Okay, dumako na tayo sa ating Gabay Kapatid Corner. Ito po, 15 tips para kontrolin ang sarili. Maraming salamat sa iyo, Brother JB Positivity. Pakinggan natin ang iyong tips para sa amin nang tayo may malaman. Take it away po. Kung hindi mo kontrolado ang isip mo, pati emosyon mo, ang magkukontrol sa'yo. Kung gayon, hindi mo makukontrol ang kakaisip sa mga bagay na nangyari na. Mawawalan ka na rin ng tiwala sa sarili mo at magkakaproblema ka kung paano pigilan ang iyong emosyon. Kasi nga, isip at emosyon na ang nagkukontrol sa'yo. Hindi dapat maging ganon. Makukontrol mo naman ang isipan mo at mapapalitan mo ang negatibong pag-iisip ng mga positibo. Kapag gagawin mo lang ang lahat para makontrol ang isipan mo, makakaramdam ka rin ng kasiyahan, mas balanse na rin ang iyong pamumuhay at kontrolado mo na ang iyong emosyon at ang sarili mo. Number 1, huwag mo nang isipin ang nangyari na. Alam kong palagi mong iniisip kung bakit iniwan ka ng mahal mo, kung bakit niloko ka, kung bakit nagkaganito ang sitwasyon, o bakit nagaganyan. Ang dami mong iniisip tungkol sa nakaraan. Tapos halos lahat ng iniisip mo ay nakakapagpalungkot sa'yo. Kasi negatibo yun eh. Kahit na ayaw mo, ay iniisip mo pa rin. Di ba? Halimbawa, iniwan ka. Niloko ka. Isipin mo rin kung ano kaya ang mas malalang mangyayari kung kayo pa rin. Ano kaya ang mangyayari kung hindi mo nalalaman ang panggagago niya. Makakaya mo ba yon? Magpasalamat ka dahil nalaman mo kagad ang kagaguhan ng taong yon. Kung palagi ka lang nag-iisip sa nakaraan, wala pa rin magbabago kasi nangyari na yon. Kung palagi ka lang nag-iisip sa nakaraan, mas mabuti pang lumabas ka muna at maglakad. Getting out can get your mind off of your worries, either simply because of the exercise itself or because you will be taking in new information. Maririnig mo ang awit ng mga ibon sa labas. Malalanghap mo ang sariwang hangin. Makikita mo ang magagandang tanawin. Nakaka-relax ito ng ating isipan. Promise, hindi mo maiisip ang nakaraan mo kung maglakad-lakad ka sa labas. Number 2, pwede mo pang mabago ang sarili mo. If you don't believe that you can change, you're not gonna try nearly as hard as if you believe success is possible. Make sure that you're using positive thinking to face your problem. Tandaan mo lagi na makukontrol mo ang iyong isipan at mag-i-improve pa ang buhay mo. Kung gusto mong mabago ang sarili mo, bitawan mo na rin ang toxic mong ugali. Lahat kasi ng ugali mo, positibo man yan o negatibo, ay naipasok na sa iyong subconscious mind. Paano kung negatibo ang naipasok mo sa subconscious mind mo? Negatibo rin ang mga kilos mo. Dapat ang ipasok mo dyan ay ang pangarap mo sa buhay at mga plano mo. Yung mga toxic mong habits ang sumisira sa kinabukasan mo. To make some great things happen, as well as grow and develop as a person, you have to leave this comfort zone and undertake some risks in the pursuit of a better future. Kung gusto mo talagang umunlad, gumawa ka rin ng mga bagay na makakapagpabuti ng iyong buhay. Number 3, magtiwala ka sa abilidad mo. Kapag kasi nagtitiwala ka sa abilidad mo, madali mo rin makontrol ang sarili mo. Dapat optimistic ka. Try telling yourself that you will succeed and control your mind over and over again, even if at the moment you don't believe so. Try also to remind yourself of times where you successfully controlled your mind as intended. Reflect only on these successes and not on any self-control failures you might have had. Number 4, ibahin mo ang iyong pag-iisip. Ano ba ang mga ginagawa mo na walang naidudulot na maganda sa buhay mo? Yung mga bagay na nahihirapan kang baguhin. Halimbawa, gusto mo talagang uminom ng alak. Gusto mo na talagang tumigil sa pag-inom. Ibahin mo ang iyong pag-iisip. Isipin mo palagi na makakasira yun ng katawan mo. Kasi totoo naman, di ba? Imagine it going all through your body, infecting your cells and organs. Ayon sa pag-aaral, kung iniiba mo ang takbo ng iyong isipan sa ganitong paraan, mas madali mong mabitawan ang mga toxic na bagay sa buhay mo. Really try vividly imagining and playing along with the idea that the object you wish to avoid has changed its properties. Number 5, huwag mong lahatin ang nangyari. Hindi porket sinaktan ka ng isa, iniisip mo rin na lahat ay pareho na. Huwag mong idamay ang ibang tao sa kalokohan ng isa. Hindi porket nabigo ka noon, hindi ka na magtatagumpay ngayon. Huwag mong lahatin, huwag mong hulaan. Huwag mong ihambing. Don't predict how that future will be. Ganito na lang kasi palaging naririnig ko sa mga tao. Pareho lang kayong lahat. Ganito na ako habang buhay. Palagi naman akong palpak. Yang iniisip mo na yan, ang nagpapahina sa'yo. Yan ang dahilan kung bakit hindi ka makausad. Kasi naniniwala ka na wala ka nang magawa. Take it upon yourself to change your own future through hard work and persistence. Halimbawa, sinabi mo na ganyan ka na lang palagi. Kailangan humanap ka din ng paraan para mag-improve ang buhay mo. At syempre, kailangan mo rin ng aksyon. Kung gusto mong may kabuluhan na relasyon, may matino pa namang lalaki o babae sa mundo. Hindi lahat pare-pareho ng ugali. Hindi mo palang nakikita ang para sa'yo. Kung gusto mo ng maayos na trabaho, marami ka namang mapapasukan.
Hindi ka lang naghahanap, panareklamo ka lang sa buhay. Pero wala ka namang ginagawa. Ibig sabihin, ang magagandang bagay ay nasa paligid lang natin. Kailangan lang nating sunggaban. Number 6, huwag mong sisihin ang sarili mo. Kadalasan ito ang nangyayari sa bawat tao. Palagi nilang sinisisi ang kanilang sarili sa mga nangyayaring hindi naman nila kontrolado. Para itong trap sa sarili natin. Kinukulong natin ang ating sarili sa kasalanang hindi natin ginawa. Halimbawa, hindi pumasa ang anak mo. Masasabi mo na kasalanan mo dahil hindi mo siya tinuruan ng maayos. Pero sa totoo lang, hindi mo naman yun kasalanan. Wala yan sa kontrol mo. Kung may kabit ang asawa mo, hindi mo na yun kasalanan. Wala kang pagkukulang sa kanya. Desisyon niya yon. Wala kang kontrol sa kanyang desisyon. Tigilan mo ang paninisi sa sarili mo. Nasasaktan ka na nga sa pangyayari, mas lalo mo pang sinaktan ang sarili mo. Isipin mo naman ng mabuti kung ano ang tunay na nangyari. Number 7, huwag ka munang mag-conclude. Isa na naman itong trap sa sarili natin. Yun bang nag-iisip na tayo ng hindi maganda kahit wala naman tayong ebidensya? Hindi niya ako gusto dahil pangit ako. Iniwan niya ako dahil mahirap lang ako. Hindi ako tinanggap sa trabaho dahil hindi ako magaling. Hindi naman yan ang dahilan. Gawa-gawa lang yan ang isipan mo. Paano mo nasabing hindi ka niya gusto dahil sa kapangitan mo? Paano kung may ibang dahilan siya na hindi mo pa nalalaman? Paano mo nasabing iniwan ka niya dahil sa kahirapan mo? Paano mo nasabing hindi ka magaling? Ito ang dahilan kung bakit mas lalo kang nanghihina dahil may konklusyon ka na kaagad. Para tumigil ka na sa kakakonclude, mag-isip ka ng mabuti bago mo husgahan ang sitwasyon. Mas makakatulong kung tanungin mo ang iyong sarili ng mga katanungan tungkol sa iniisip mo. Halimbawa, maaari mong tanungin ang iyong sarili kung bakit alam mo na ang iniisip mo ay totoo. Kumbaga, maghanap ka muna ng ebidensya para naman mapatunayan mo na totoo ang iniisip mo. Kasi kung wala kang mapapatunayan, ibig sabihin na sinasaktan mo lang lalo ang iyong sarili dahil lang sa mga iniisip mong walang kwenta. Kung iniisip mo na walang magkakagusto sa'yo, may pruweba ka ba na wala nga magkakagusto sa'yo? Lahat ba ng tao ay nakausap mo na? O baka walang magkakagusto dahil hindi ka naman lumalabas ng bahay? Number 8, huwag mong sobrahan ang pag-iisip mo. Nang dahil sa kaguluhan sa mundo, madalas ko nang naririnig na katapusan na raw ng mundo. O di kaya mamamatay na tayong lahat o malulugi na tayong lahat. Ito ay isang negatibong trap sa buhay natin. Ang nangyayari ngayon ay pansamantala lang. Bahagi ito ng ating pagsubok. Matinding pagsubok. Hindi pa ito ang katapusan. Work on thinking more positively. Lahat tayo ay apektado ng negatibong pangyayari. Pero bakit yung iba masaya pa rin? Bakit ikaw hindi? May mga nawalan ng trabaho pero nakahanap pa rin ng diskarte. Bakit ikaw nasa bahay lang? Dahil sa sobrang pag-iisip mo ng negatibo, pati mga kinikilos mo ay negatibo na rin at nagre-resulta rin ng negatibo. Uulitin ko, lahat tayo, mayaman man o mahirap, apektado tayong lahat. Hindi na kasalanan ng gobyerno kung bakit mahirap ka. Ang mayaman, mas lalong yumayaman dahil dumidiskarte sila. Ang punto ko dito ay huwag mong ikulong ang sarili mo sa negatibo mong pag-iisip. Pwede ka pang dumiskarte. Ilabas mo naman ang tunay mong potensyal. Number 9, magplano ka. Sanayin mo ang isip mo na magplano para sa hinaharap. Kung may malinaw kang kagustuhan sa buhay, mas makukontrol mo ang iyong isipan. Kung malinaw ang mga plano mo sa buhay, malinaw din ang isipan mo. Ano ba ang plano mo sa buhay? Ano ba ang gusto mong gawin? Ano ba ang gusto mong mangyari? Gusto mo ba ng maayos na trabaho? Gusto mo bang magnegosyo? Gusto mo bang yumaman? Dapat may plano ka para naman hindi ka mapadpad sa lugar na hindi mo gusto. Ang daming tao na gumagawa ng bagay na hindi naman nila gusto. Ang daming nagtatrabaho sa trabahong hindi naman nila gusto. Keep your clear plans in your mind so you stay on track in your life. Mag-umpisa ka muna sa maliit na plano. Huwag mo munang lakihan. Kung gusto mo namang malaki ang plano, hatiin mo lang at gawin mo ng dahan-dahan hanggang sa mabuo ang mga plano mo. In this way, you can see tangible amounts of progress as you work toward accomplishing your plans. Number 10, ngumiti ka kahit ayaw mo. Negative feelings can reduce self-control and make it more difficult for you to control your mind. One way to counteract negative feelings is simply to smile. Wala namang mawawala sa'yo kung ngumiti ka. Di ba? Kahit hindi mo gustong ngumiti, ngumiti ka lang. Although the idea that feeling happy causes you to smile is more intuitive, the facial feedback hypothesis suggests that smiling can actually cause you to feel happiness. Number 11, makihalubilo ka sa iba. Kung gusto mong mapag-isa, ayos lang naman. Kung gusto mong makihalubilo, ayos rin yun. Huwag mong ikulong ang sarili mo. Kung ayaw mong may mangyaring negatibo sa'yo, susulpot ang negatibong pag-iisip habang tayo ay nag-iisa. Research shows that spending time on others can increase happiness and well-being. Happiness and well-being can increase your self-image and reduce negative feelings
that makes self-control more difficult. Hindi naman mahalaga kung paano ka makikihalubilo sa ibang tao. Ang mahalaga ay maayos ang pakikitungo mo sa kanila at maayos rin ang pakikitungo nila sa'yo. Dapat walang halong kaplastikan o katoksikan. Number 12, harangan mo ang iyong negatibong iniisip. Halimbawa, nag-iisip ka ng negatibo. Harangan mo yon. Huwag mong gawin ang idinidikta ng iniisip mo. Minsan kasi pag malulungkot tayo, iinom tayo ng alak. Kapag approve lang tayo ng approve sa iniisip natin, tayo lang din ang mapapahamak. You have to do this so that part of your mind is less likely to win out and influence your behavior. Halimbawa, ang tagal mong matulog dahil nalalamon ka na ng social media. Ilayo mo ang phone mo paggabi para wala nang tentasyon. Isa pang halimbawa, kung nasanay ka nakakapindot ng snooze button, ilayo mo ang alarm clock para kapag tumunog na, pipilitin mo pang bumangon para mapindot. Kung naa-addict ka naman sa porn, ilayo mo ang sarili mo sa mga bagay na nakakapukaw ng iyong sexual na gana. Minsan kasi ang idinidikta ng ating isip ay halos mali lahat. Kung hindi mo yan makontrol, hindi ka aangat sa buhay. Number 13, gantimpalaan mo ang iyong sarili. Bigyan mo ng kahit konting regalo ang sarili mo kung nakontrol mo ang iyong isipan. Nang sa ganun, ay mas lalong gaganahan ka sa paggawa nito. Halimbawa, hindi mo gusto mag-ehersisyo, pero pinilit mo pa rin gawin. Bigyan mo ng reward ang sarili mo dahil may nagawa ka sa buhay. But be careful not to make the reward too excessive or you may find yourself out of control. Huwag mong masyadong spoil ang sarili mo sa mga rewards. Nakukontrol mo nga ang isip mo, pero ubos naman ang pera mo sa kaka-reward. Number 14, parusahan mo ang iyong sarili. Ang ibig kong sabihin, patikimin mo naman ng konting disiplina ang sarili mo. Kung hindi mo makukontrol ang iyong isipan, kung ginantipalaan mo ang iyong sarili, dahil nakontrol mo ng maayos ang isipan mo, pwede mo ring parusahan kung hindi mo naman makontrol. Kapag kasi may parusa kang kinakaharap, mas lalo kang tutuwid sa buhay. Dinisiplina mo lang naman ang sarili mo. Walang masama doon. Halimbawa, nag-crave ka ng chocolate sa kalagitnaan ng pagdadayet mo. Bilang parusa, sabihin mo sa pamilya mo na itago ang mga chocolate para hindi mo makain. Maliit na parusa, pero may malaking epekto sa buhay mo. Number 15, umiwas ka muna sa nakaka-stress na bagay. The mind and body are deeply connected. The mind can make the body stressed, and physiological stress in the body can lead the mind to feel stressed. Kapag na-stress kasi tayo, mas lalo tayong mag-e-effort para lang malabanan ang stress. Sa kakalaban natin ng stress, mas lalo tayong ma-stress. It will always backfire. It's important to reduce stress to conserve self-control energy. May mga epektibong paraan naman para maibsan ang stress natin. Pwede tayong huminga ng malalim and holding your breath for a few seconds, then slowly exhaling over the course of several seconds. You may also try focusing your mind on a single soothing word. Sabihin mo sa sarili mo, kumalma ka lang. Pwede rin mag-ehersisyo ka, gumalaw ka, sumayaw ka, which will help you to relax your tense muscles. Kapag sobra ng stress mo, makipag-usap ka sa pamilya mo at sa mga kaibigan mo, since social support can act as a buffer against stress. Maraming salamat, Brother JB. At maraming salamat sa lahat ng nakatutok dito sa ating Barkadahan Forever FM, lalong-lalo na ang ating Tribo Payag team headed by ating Pretty Lee and ang ating mga channel members at mga new subscribers. Maraming salamat po, lalong-lalo na sa ating Sis Weng France, Sis Duck Lifestyle, Sis Maring Chris, Sis Pusong Ina May, Brother Jake Yao, Brother Amazing Charles, and Sis Lady Ray, Aaron, and of course, lahat po kayo mga OFW natin, mga katropa, mga kapatid, mga kaibigan kong mahal. Mag-iingat po kayo lagi at keep smiling po, wala pong bayad yan. To God be all the glory, may God bless you all. At of course, ito na nga po ang inyong lingkod, Ate G. Agustin. Laging nagpapaalala sa inyo, laging nagmamalas sa inyo. Love you all. Thank you all so much. Till next time. Bye. Thank you po.